Merong mga tao na palakaibigan at meron din namang mga tao na hindi masyadong malapit sa kanyang kapwa. Pero karamihan o karaniwan sa ating mga tao ay mayroong tinuturing na kaibigan. Maaaring ito ay kasama natin sa pamilya o kaya naman ay kaklase natin, yung iba ay kapitbahay, meron tayong kaibigan na kaklose natin o kaya naman ay merong kaibigan na mas malapit pa kaysa sa ating mga kapamilya. Ang buhay ay ginawa ng Diyos para sa atin upang magkaroon ng koneksyon sa ating kapwa. At ang pakikipagkaibigan ay mabuti para sa atin. Dahil kung mayroon tayong problema o hinaharap sa buhay, maaari tayong magkaroon ng tutulong sa atin upang mapagtagumpayan natin ang isang uri ng pagsubok. Ang isang kaibigan din ang kasamahan natin sa tuwing tayo ay nagdidiwang o nagagalak sa mga bagay na natatanggap natin. Sinabi ng Biblia sa Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 12, ang dalawa ay mas mabuti kaysa isa sapagkat sila'y may mabuting gantimpala sa kanilang pagpapagod. Sapagkat kung sila'y bumagsak, ibabangon ng isa ang kanyang kasama, ngunit kahabag-habag siya na nag-iisa kapag siya'y bumagsak at walang iba na magbabangon sa kanya. Muli, kung ang dalawa ay mahigang magkasama, may init nga sila, ngunit paanong maiinitan ang nag-iisa? At bagaman ang isang tao ay maaring magtagumpay laban sa iba, ang dalawa ay magtatagumpay laban sa isa. Ang panaling may tatlong pilipit ay hindi agad napapatid. Dapat maging matalino tayo sa ating pipiliin na magiging kaibigan at alam natin na ito ay ating ikakabuti. Alam dapat natin kung sino ang ating pipiliin na magiging kaibigan. Kaya punong-puno ng karunungan ng Biblia tungkol sa pakikipagkaibigan. Ang sabi din ng Biblia sa unang Korinto chapter 15 verse 33, huwag kayong padaya, ang masasamang kasamahan ay sumisira ng magagandang ugali. Madaming tao ang nasasama sa maling grupo o sa maling samahan at napapahamak dahil hindi napag-isipan kung sino ang mga dapat niyang samahan. Kaya nagkakaroon ng problema at pag-aawayan. Hindi lahat ng ating kasamahan ay maaari nating tanggapin o ituring na kaibigan dahil merong mga ibang tao na iba ang nais para sa atin. Piliin natin mabuti kung sino ang ating mga sasamahan. Sinabi din ng Biblia sa mga Kawikaan chapter 13 verse 20, ang lumalakad na kasama ng matatalino ay magiging matalino rin, ngunit ang kasama ng mga hangal, kapahamakan ang daranasin. Kung gusto natin magkaroon ng pagbabago sa buhay at improvement sa ating karakter, dapat tumingin din tayo ng mga kaibigan na matutulungan tayo sa ating paglago at sa pagkakaroon ng karunungan. Umiwas tayo sa mga tao na ipapahamak tayo at malalapit tayo sa iba't ibang uri ng kasalanan. May mga maling kaibigan at pekeng kaibigan na maaaring magdala sa atin sa kapahamakan. Huwag tayong magmadali sa paghahanap ng tunay na kaibigan dahil sila yung mga tao na totoo at sasamahan nila tayo sa mabuti man o masamang karanasan natin sa buhay. Sila ang magiging tulong sa atin at maaring gabay sa ilang mga desisyon natin sa buhay. Tandaan nating mabuti lagi na mayroon tayong higit pang kaibigan kaysa sa lahat. At ito ang Panginoong Hesus. Siya ang nagkaloob sa atin ng pag-ibig at inimbitahan niya tayo upang kanyang maging kaibigan. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin upang malaman natin na mayroong nagmamahal sa atin. Ito ang tunay at tapat na pakikipagkaibigan. Sinabi ng Biblia sa Juan chapter 15 verse 13, walang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Ito ang definisyon ng totoong pakikipagkaibigan. Si Jesus ang modelo ng pakikipagkaibigan. Kaya siguraduhin natin na lalo tayong mas mapalapit sa Kanya sa bawat araw. Tandaan natin na Siya ay tapat at laging nagmamahal sa atin, anuman yung ating kinakaharap sa ating buhay. Siya ang ating kaibigan na maaasahan at hindi kailanman mang-iiwan sa atin.